akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang aral ng Iglesia Katolika tungkol po sa banal na Espiritu Santo. Alam talaga ng Iglesia Katolika na Diyos po ang banal na Espiritu Santo at mababasa natin yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 703. Ganito po ang sinasabi: matuwid na ang Espiritu Santo ay maghari, magbabanal at magpabuhay sa sangkalikasan sapagkat siya'y Diyos na kaisa ng Ama at ng Anak. Klarong-klaro ng ating nabasang ito. Ang banal na Espiritu Santo ay Diyos ayon po sa ating katisismo. Ang tanong, paano naman kaya ang mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo? Naniniwala ba sila na Diyos ang banal na Espiritu Santo? Babasahin natin ang aklat na Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo Church of Christ ni Ranyo Manalo sa pahina 30. Ganito po ang mababasa. The Holy Spirit. Is the Holy Spirit God as taught by the Bible? No! Ayan. So hindi pala sila naniniwala mga kababayan. Katunayan, sa Pasugo God's Message Magazine, November 2005 issue, sa page 24, sa article ni Greg Nonato na may pamagat na ang Espiritu Santo, tunay na Diyos nga ba? Babasahin po natin, ganito ang sabi. Hindi kailanman itinuro ng Panginoong Jesucristo maging ng kaniyang mga apostol na Diyos ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na di umano ay Diyos ay iba sa Espiritu Santo na ipinangaral ng mga apostol. Aba, grabe naman itong claim nilang iyan mga kababayan. Sige, tingnan nga natin. Totoo ba kanilang sinasabi ito mga kababayan? Suriin nga natin. Ayon po sa Biblia, Diyos ba ang banal na Espiritu Santo? Babasahin natin ang sagot sa Gawa, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Tatapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Dito po sa ating nabasa, si Ananias ay sinasabing nagsinungaling daw sa Espiritu Santo. Ano ba itong Espiritu Santo? Ipagpapatuloy natin sa 4. Ganito po ang ating mababasa. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili, at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyong ring kapangyarihan? Ano tinisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Hindi pala nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos si Ananias. Diba sa versikulo 3, nagsinungaling si Ananias daw sa banal na Espiritu Santo. Lumalabas, Diyos nga ang banal na Espiritu Santo mga kababayan. Sa The Voice Bible ng Matthew chapter 28 verse 19, ang Espiritu Santo ay kabilang sa sinasabing Triune God. Ayan, nakikita nyo sa screen mga kababayan. Diba? Kaya itong sinasabing ito na hindi daw aral ng mga apostol na Diyos ang banal na Espiritu Santo, nasa gawa po yun mga kababayan na Diyos ang banal na Espiritu Santo. Kaya
Busted! Yan! Mali yan! Nako, mali po talaga yan, mga kababayan. Kahit biblical ang doktrina ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo, paano kaya palulusutan ito ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo? Balikan natin yung ating binasa article sa Pasugo Magazine, November 2005 issue. Sa pahina 24, sa ganung pa ring article, ganito po ang ating mababasa. Ang katotohanang sinasabi ng Biblia. Tunay na Diyos nga ba ang Espiritu Santo gaya ng sinasabi ng maraming nagpapakilalang tagapagturo ng Biblia? Sa matandang tipan ay maraming beses na binanggit ang Espiritu Santo, ngunit minsan may walang binanggit na Diyos Espiritu Santo. Ni tinawag man lamang ang Espiritu Santo na Diyos. Ito'y pinatunayan din ng paring Katoliko na si Joseph Pole. At nag-quote po siya ng The Divine Trinity sa page 109, na yung nakikita nyo sa screen ay yung isinali na nila kaagad sa Tagalog. At meron pong bahagi doon sa article na kinote talaga yung actual na quotation na ganito ang sabi. The name God applied to the Holy Ghost, although the Bible nowhere expressly calls the third person of the Blessed Trinity God. Isasalin natin sa Tagalog, ang bangalang Diyos kung iniuukol sa Espiritu Santo. Bagaman sa alinmang bahagi nito'y hindi tinatawag ng Biblia ang ikatlong persona ng pinagpalang Trinidad na Diyos. Yan po ang nababasa sa The Divine Trinity ni Reverend Monsignor Joseph Pole. Tanong, base ba sa aklat na ito, totoo ba na hindi mababasa sa Biblia na Diyos ang banal na Espiritu Santo at inamin pa daw ng isang aklat Katoliko? Suriin nga natin yan, mga kababayan. Hinanap po natin ang aklat The Divine Trinity, a Dogmatic Treatise ni Reverend Monsignor Joseph Pole. Yung ating ipapakita sa inyo ay may nihil obstat ni F.G. Holweck at imprimatur ni Johannes Glennon. Ito pong 1911 edition. Sa page 109, ito nakikita nyo sa screen ang actual quotation, mga kababayan. Pero kung titignan, ibababa pa, mga kababayan, ay halatang meron silang iniwasan. Eto, para mas maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng aklat, ay ganito po ang ating mababasa. Uulitin ko lang, mula sa taas, ibababa natin. Ang bangalang Diyos kung iniuukol sa Espiritu Santo, bagaman sa alinmang bahagi niyo'y hindi tinatawag ng Biblia ang ikatlong persona ng pinagpalang Trinidad na Diyos. Ang pagtawag ay madalas na nakikita sa konteksto na kung saan ang Diyos ay lehitimo at pwedeng palitan ng Espiritu Santo. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Katunayan, sa bagong tipan, nakikita nyo sa screen, kung ibababa mo pa, klarong-klaro, mga kababayan, na kinote po ang ating binasang talata kanina, Gawa 5, 3 hanggang 4, mga kababayan. Klarong-klaro naman. Dito sa Gawa 5, 3 hanggang 4, si Ananias daw, nagsinungaling sa Espiritu Santo na siyang Diyos pala, ayon sa versikulo 4. Kaya itong sinasabi nila, mga kababayan, base daw sa aklat ni Joseph Pole, Nako, talagang INC, incomplete. Kaya, busted yan, mali yan. Nako, talaga naman, oo. Puntahan naman natin, mga kababayan, yung isa pang parte ng article. Ganito po ang ating mababasa. Inaamin din ng mga nagsuri ng Biblia na hindi tinuturo rito na ang Espiritu Santo ay isang persona ng Diyos. Ganito ang pahayag ni Ginoong Almario sa aklat na Liwanag at Buhay sa page 46. Sa lumang tipan, may mahigit na 94 na beses na binabanggit ang tungkol sa Espiritu ng Diyos. Subalit, hindi na ipahayag sa kanila na ang Espiritong ito ay isa ring persona katulad ng Ama at ng Anak. Sa katunayan, hindi naging maliwanag sa lumang tipan ang misteryo ng Santissima Trinidad. May mga pahiwatig, ngunit walang maliwanag na pahayag tungkol dito. Ayan, nabasa natin yung aklat ng Liwanag at Buhay. At susuriin natin.
Totoo ba itong sinasabi niya na inamin daw ng mga nagsuri ng Biblia na hindi daw itinuturo ng Biblia ng Espiritu Santo ay isang persona ng Diyos? Susuriin nga natin yan, mga kababayan. Ito, pupuntahan natin at babasahin yung actual dito po sa aklat na Liwanag at Buhay na isinulat ni Obispo Cirilio Almario Jr. Ito po ay may nihil obstat ni Honesto Agustin at imprimatur ni Deogracias Iniguez, Obispo ng Malolos, Bulacan, 1989 edition. Sa page 46, ayan, nakikita nyo sa yan nga ang nakalagay talaga, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, may sinasabi ba ang lumang tipan tungkol sa Espiritu Santo ayon sa aklat? Titingnan natin. Sa aklat, mababasa ang ganito. Ang mga sumusunod na talata sa lumang tipan ay nagpapahiwatig sa atin tungkol sa Espiritu ng Diyos. At kinote yung bilang 11.25. Nakita nyo po sa screen yung bilang 11.25. May binabanggit na Espiritu. Ayan, klarong-klaro, mga kababayan. Ngayon, meron pang ibang talata na sinasabi ang aklat. Unang Samuel 10, 6 hanggang 7. Ikalawang Samuel 23, 2. Isaya 61:1. Karunungan ni Solomon 9:17. Klarong-klaro, meron naman pala sa lumang tipan, mga kababayan. Ibig sabihin nito, ang aklat ay nagpapahayag lamang na sa lumang tipan ay may Espiritu ng Diyos. Kasi hindi naman natin nabasa na ang Espiritu ay Diyos, hindi po. Ngunit, hindi rin maliwanag na ang Espiritu ng Diyos na binabanggit ay isang persona tulad ng Diyos Ama at Diyos Anak, mga kababayan. Ngayon, balikan natin ang quotation. Yung quotation nila, nagpapahiwatig na sa lumang tipan. Hindi daw maipapakita na isang persona ang Espiritu Santo. Pero alam nyo, yung kanyang sinasabi sa buong Biblia daw. Inaamin daw ng mga nagsuri ng Biblia na ang Biblia mismo hindi daw itinuturo ng Espiritu Santo ay isang persona ng Diyos. Naku naman, mukhang palpak. Tanong, kung wala namang pahayag tungkol sa persona ng Espiritu Santo sa lumang tipan, ibig bang sabihin ito sa buong Biblia, kaagad-agad wala ding pahayag tungkol sa persona ng Espiritu Santo? Susuriin natin yan, mga kababayan. Yung gagawin natin, babalikan natin yung quotation na kanilang ginamit. Alam niyo ba, mga kababayan, pinutol na naman nila yan Bakit? Itutuloy lang ang basa. Ganito naman ang sabi. Sa bagong tipan, maliwanag na ipinahayag ang tungkol sa misteryong ito. Klarong-klaro, mga kababayan. Ibig sabihin, ang bagong tipan po, ang maliwanag na nagpahayag tungkol sa misteryo ng Santissima Trinidad na hindi masyadong klaro, mga kababayan, sa lumang tipan. Ganon po yun, mga kapatid. Di ba? Ang bagong tipan po ay nagpahayag na ang Espiritu Santo ay isa ring persona. Mababasa natin yan sa Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 22 na ganito po ang sabi. Nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nananalangin ay nabuksan ang langit at bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Klarong-klaro po dito. May binabanggit na tatlong persona. Una, ang ating Panginoong Jesucristo na nabautismuhan. Pangalawa po, ang isang tinig na nagmula sa langit, syempre yung Diyos Ama yun, at ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati. Klarong-klaro, meron talaga sa bagong tipan, mga kababayan. Ika nga sa ikalawang Korinto 13:14, ganito po ang sabi. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Klarong-klaro, mga kababayan. Ulitin natin, may tatlong persona, Panginoong Jesucristo, Diyos Ama at Espiritu Santo, mga kababayan. Kaya base dito sa sinasabi ng article, ang masasabi po natin
Busted! Yan! Mali yan! Nako O, eto naman. Punta naman natin ang karugtong ng nasabing article sa page 24. Ulitin ko lang po, itong article na ito ay may pamagat na ang Espiritu Santo, tunay na Diyos nga ba? Ni Greg Nonato, ganito naman ang sinasabi. Maliwanag sa paglalahad ng paring si Almario na bagaman naniniwala siya na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos at ito raw ang di umano'y ikatlong persona ng Santissima Trinidad, inaamin niya na walang ganitong ipinahayag sa Matandang Tipan. Ganito rin ang pinatutunayan sa Catholic Encyclopedia. At syempre, i-translate na kagad nila sa Tagalog yan, pero babasahin muna natin yung nasa Ingles. Ganito ang sabi. For nowhere in the Old Testament do we find any clear indication of a third person. O yan, sa Tagalog, sapagkat hindi natin matatagpuan saan man sa Matandang Tipan ang kahit na anong malinaw na indikasyon ng ikatlong persona. O yan po ang kinote nila mula sa The Catholic Encyclopedia, Volume 15, na isinulat po noong 1913 sa page 49, mga kapatid. Tanong, totoo ba itong kanilang akusasyon, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Tignan po natin itong The Catholic Encyclopedia, Volume 15. Yung ating ipapakita sa inyo ay may inhilog stock ni Remy Lafort at imprimatur ni John Cardinal Farley, 1913 edition, sa page 49. At yan, nakikita nyo sa screen. Yan po ang quotation na kanilang kinuha, mga kababayan. Pero, alam ninyo, mga kapatid, ulitin lang natin. Yung sinasabi dito, sa lumang tipan, hindi po malinaw na merong ikatlong persona, mga kapatid. Pero kung ibababa mo, mga kapatid, ayan, nakikita nyo, yan yung kinote nila. Kung ibababa mo lang, yung susunod na sentence, ganito po ang sabi. Ililiwat ko na lang po sa Tagalog. Ang palaging nababasa ay ang Spirit of the Lord. Ngunit, hindi mapatunayan na ang Espiritu ay iba sa Diyos Ama mismo. Yan po ang binabanggit ng The Catholic Encyclopedia. Meron palang quote-unquote, Spirit of the Lord, mga kababayan. At uulitin lang natin dahil ang sabi po ng aklat ay hindi raw mapatunayan na itong Espiritu o yung Spirit of the Lord ay iba sa Diyos Ama mismo. Ito na lang ang sasabihin natin. Meron po kasing theological opinion mula sa panahon ng Church Fathers ng Iglesia Katolika hanggang ngayon na itong binabanggit na Spirit of the Lord sa lumang tipan ay ang Espiritu Santo ng bagong tipan, mga kapatid. Halimbawa, ito pong nasa unang Samuel, Kapitulo 10, versikulo 10, sinasabing na ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakanya. Ayan, dito, yung Espiritu ng Diyos na ito, pumaroon po sa isang pulutong na mga propeta, mga kababayan. At yung Espiritu ng Diyos na ito, dahil nandun po sa mga propeta, ay nagsinghula yung mga propeta, mga kababayan. Ngayon, tignan natin sa Gawa 2:17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Klarong-klaro po ng ating binasa, mga kababayan, sa lumang tipan. Nung ibinuhos yung Spirit of the Lord, mga kapatid, nagsinghula po mga propeta. Dito po sa Gawa 2:17 na nasa bagong tipan, ganun din ang nangyari, mga kapatid. Ibig sabihin, may binabanggit nga talaga na ikatlong persona na siyang banal na Espiritu Santo sa lumang tipan, mga kababayan. Kaya itong sinasabing ito, nako, pinutol nyo na naman ang nakasulat sa Catholic Encyclopedia, kaya busted! Yan! Mali yan! Nako Kaya hindi po napatunayan ng mga manalista base po sa article na inilabas nila na hindi Diyos po ang banal na Espiritu Santo. Tandaan po natin, ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos, kung di mo yung tinatanggap, yan po'y bunga ng iyong kamangmangan, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid.
At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!